Gaya mo na lahat sa kanyang paanan. Lord, wala na. Surrender na ako. Lord, may tiwala ako sa'yo pero may pag-aalinlangan ako. Ay, nagdududa ka so wala kang pananampalataya. But we have to understand that even faith na kahit hindi ka sigurado, hindi mo man nakikita, pero naniniwala ka. Good morning. Pan ako doon sa kay Shad, no? Parang kailan lang eh. Ngayon, nandiyan na, nagdadrum. Nagbi-beatbox. Beatbox ba tawag doon? Sunod yun, makita mo, drums na. So, si Shad na nagdala sa mama niya. Magaling talaga. Alam mo, kahit bata pa, no, pag pinagamit mo talento mo sa Panginoon, talagang lalaki yan na talagang magaling. At sana bawat isa rin sa atin ay magpagamit sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Muli kami ay nandito para magbulay-bulay ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, ng mensaheng ito, Panginoon, ay maging hamon, maging pagpapala, maging kalakasan namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pinagkaloob niyo sa amin na panahon para kami makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. We pray, Father God, na mangusap ka po sa bawat isa, even yung mga kabibigan namin, kapatid na nandyan, nanonood sa online. Tagpuin niyo rin sila. And I pray for wisdom na maihayag ko ang mensahe mo sa umaga nito with clarity, O God. Alain ko, Panginoon, na hindi lang namin maunawaan kung hindi maisabuhay namin yung aming mga natututunan. Ang dato amin diyan dalangin, sa pangalan lamang ng anak na si Jesus. Amen. Last Sunday, ay ating sinelebrate yung ating resurrection. No? It was a resurrection Sunday. At kita natin doon na Jesus appears to Mary Magdalene. Nagpakita siya. Si Jesus. Sa kay Mary Magdalene and to other disciples. Pero mayroong isang disciple na hindi nila nakasama. Yung time na yon, and pangalan niya ay si Tomas. Isa siya sa 12 disciples who was not with the disciples when Jesus came. Noong nagpakita si Jesus, hindi lang kay Mary Magdalene, kung hindi doon, sa iba pang disciples, wala doon si Thomas. So the other disciples told him, sinabi nila sa kanya, nakita namin ang Panginoon. Anong sagot niya? But he said to them, unless I see the nails marked in his hands, and put my fingers where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. Karamihan sa atin ay kagaya ni Tomas. No? Most of us are like Thomas, who we don't believe until we see it. Pag ako, kwinintuhan mo, sabihin mo, ang sarap talaga ng pagkain. Hindi ako maniniwala doon. Unless, naipatikim mo sa akin. No? Kaya huwag ka magkikwento ng masarap yung luto mo. Hindi ko naman natikman. Hindi ako maniniwala doon. So, ganun tayo. Hindi tayo basta-basta naniniwala kagaya ni Tomas. No? Sabi ni Tomas, unless na makita ko yung mga kamay niya na may pinagdaanan ng pako at yung daliri ko ay may ilagay doon at yung kamay ko ay may ilagay sa kanyang tagiliran, masugat sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. So this morning, I entitled God's message, Seeing to Believe. Kita mo, maniniwala ka. Faith, ang tawag dito ay faith in doubt. May pananampalataya pero may pagdududa. May alinlangan. So, embracing faith even when we face uncertainties. Ito yung ating pag-aaralan ngayon. Na paano natin yayakapin yung pananampalataya sa mga bagay-bagay na walang kasiguraduhan. Yung world perspective, yung pananaw ng mundo, I'll believe it when I see it.
Pag nakita ko, maniniwala ako. Sabi nga, to see is to believe. Pero mali yun eh. Hindi naman natin nakita yung utak natin. Pero naniniwala tayo na may utak tayo. Di ba? So parang hindi siya magkatugma. Contradict pa rin. So sabi rito, to see is to believe. Namumuhay tayo sa kultura na nangangailangan ng, sabi nga nila, resibo. Proof. Katunayan. Ebidensya. Bago tayo maniniwala or magtitiwala. But the reality of life ay yung walang kasiguraduhan ay hindi natin maiwasan. No? The certainty before trusting. But when the reality of life is that uncertainty is inevitable. Maraming tanong, we face questions about the future. Ano kaya ngayon? Nako, next week kaya tataas o bababa ang gasolina, ang crudo, ang diesel. So, ang daming mga bagay na hindi tayo sigurado. Titigil na ba yung gera o hindi pa? Next week ba? Tataas na yung Meralco? Lahat, marami tayong tanong sa ating isipan dahil hindi tayo sigurado kung anong meron bukas. Anong meron ng future? And we struggles. Marami tayong nararamdaman na pain and things we cannot understand. Mga bagay-bagay na hindi natin nauunawaan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So maraming questions sa ating mind na umiikot-ikot lang yan. Napakahirap minsan unawain. But God invites us sa ibang pamamaraan in a different way. Ang paraan ng Panginoon, believe, and then you will see. Even in our salvation, kung manampalataya ka ngayon, sigurado, makikita mo yung heaven. Diba? Believe and then you will see. And that is called faith. Yan ang tinatawag na pananampalataya. Hindi mo man nakikita, pero naniniwala ka. So, mas laliman pa natin, paano ba natin i-define yung faith? What is faith? Lahat naman, sabihin natin na nanampalataya. Even yung the devil, even the Satan na nanampalataya. Nanginginig pa siya. No? So what is faith? According to Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yung pananampalataya daw, ito'y pagtitiwala o kumpiyansa sa bagay na ating inaasahan at kasiguraduhan sa bagay din na hindi natin nakikita. Yan daw yung pananampalataya. Hindi daw, but that's what faith is, according to Hebrews 11:1. Faith is not the absence of doubt. Hindi ibig sabihin, pag wala kang tiwala, meron ka ng pananampalataya. No? So faith is not the absence of doubt, but trusting God even when there is uncertainty. Yun yung faith. Yung pananampalataya sa Panginoon na kahit hindi ka sigurado, nagniniwala at nananampalataya ka pa rin. It is a confident trust in God's character and promises. Ito'y nakadepende kung sino yung pinaniniwalaan mo. Ano yung kanyang karakter? Ano yung kanyang mga pangako? Yan ang pananampalataya. It is seeing with the eyes of the heart. Yung puso natin, kala natin yung mata, may ang mata lang natin, ito lang. Yes, ito yung mata natin. Pero alam nyo ba, na ang puso natin meron ding mata. No? May mga bagay na nakikita rin siya. What cannot be seen with physical eyes? Yung puso natin, may nakikita rin. So, meron din siyang mata. So, ngayong umaga, tignan natin ano yung pagkaiba ng faith at saka sight. Yung pananaw, yung paningin, at saka pananampalataya. According to 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we live by faith, not by sight. Sinabi kanina ni May ito, no?
For we live by faith. Nabubuhay tayo sa pananampalataya, hindi lang sa mga bagay-bagay na ating nakikita. Sight, yung pananaw, yung paningin, limits us to what is temporary. Yung ating nakikita, mga bagay na pansamantala lang yan, temporary. But faith opens us to what is eternal. No? So, hindi naman natin nakikita yung langit, yung heaven. But, because of faith, alam natin na someday, we will go to heaven. No? So, eternal lang nakikita yung pananampalataya. Pero kung nakatuon lang tayo dun sa mga bagay na nakikita natin, physical or material, temporary lang yon. Nawawala rin yon. Faith does not ignore reality, but it sees beyond it to God's greater plan. Ano ba yung plan ng Diyos na mas sigit sa plano natin? Pangalawa, na dapat ngayon natin matutunan, doubt as normal part of our journey. Sabi natin kanina, faith is not the absence of doubt. Kasi pag sinabi natin, ay nagdududa ka, so wala kang pananampalataya. No? Ganun kaagad ang ating conclusion. Kung ang isang tao may pag-alinlangan, ay wala kang pananampalataya. But we have to understand that even faith, meron ding pag-aalinlangan. Kagaya ni Tomas, may pananampalataya si Tomas, pero nag-aalinlangan siya kasi sa kanya, to see is to believe. Makita ko talaga yung butas ng pinagdaanan ng pako. No? It doesn't mean na si Tomas ay wala siyang pananampalataya. Remember, he's one of the 12 disciples. May pananampalataya siya, pero may pag-aalinlangan siya. So, kadalasan, iniisip natin na ang tao pag nag-aalinlangan, may pag-aalinlangan, ay wala siyang pananampalataya. So, ngayong umaga, maunawa natin that doubt as normal part of our journey. Yung pag-aalinlangan ay bahagi yan ng ating journey dito. Doubt. Ibig sabihin, pag-aalinlangan or pagdududa. Hindi yan unbelief. Hindi yan masabi natin na wala siyang paniniwala. Hindi siya naniniwala. It is faith struggling with uncertainty. May paniniwala, pero nag-i-struggle siya. No? Kung ano yung walang kasiguraduhan. It is a sign that we care enough to ask question. So, hindi natin sabihin, pag ang tao may pag-alinlangan, no, wala na siyang pananampalataya. But yes, he has faith, pero he's struggling for the uncertainty. Example ng biblical example about doubt, yung sinabi nga natin si Thomas, no? He need to see and touch Jesus' wound. Gusto niya talaga makita at mahawakan yung sugat ni Jesus. Remember, hindi siya ni-rebuke ni Jesus. Jesus did not rebuke him, but meet him in his doubt and revealed himself. Pinakita ni Jesus kung sino talaga siya doon kay Thomas. Sabi niya, but blessed are those who have not seen and yet have believed. No? Hindi niya sinabi na wala kang pananampalataya. Pero mas pinagpala yung hindi nakakita, pero may pananampalataya. Nagtiwala. Pangalawa, example na nakita ko ay sa Mark chapter 9. No? Yung kung saan yung isang tatay na ang kanyang anak na lalaki ay na demon possessed. He cried out. Sabi niya, I believe. Pero anong sabi niya? Help overcome my unbelief. And Jesus honored his honest heart and healed his son. Pinagaling ni Jesus ang kanyang anak na demon possessed. Sabi niya, naniniwala ko, tulungan mo ako na ma-overcome ko itong pag-aalinlangan ko. Di ba? Pinakinggan ni Jesus yung kanyang, yung kanyang heart desire. God's response to doubt is patient. Hindi naman siya ibig sabihin, wala kang tiwala sa Kanya, ganun na lang ang tingin niya sa iyo. But He is patient, gentle, and ready to reveal Himself to those who seek Him with sincerity. Pangatlo, makita natin dito,
embracing faith in uncertainty. So alam na natin na ang pananampalataya, meron talagang tao na pag nanampalataya siya, wala na siyang pag-aalinlangan. And that's good. Yun ang sinasabi ni Jesus, blessed are those who have not seen but believe. Pero meron din tayo mga pananampalataya na meron tayong pag-aalinlangan. No? Ngayon, how can we embrace faith in an uncertainty? Ngayon, sa ating sitwasyon, hindi natin alam kung anong meron tayo. Dahil sa gera na nangyayari ngayon. Every day tumataas. No? Bumili tayo ng LPG gas, 1.8 na, yung isang tangke. Last week, hindi ko na alam kung next week magkano. Hindi natin alam anong meron. Ayaw man natin sa gusto, yung ating sitwasyon ngayon, we are in crisis situation. But as believer, we have to embrace faith in uncertainty. No? Walang kasiguraduhan, pero kailangan natin yakapin yung pananampalataya natin. So how to embrace faith in an uncertainty? What are some practical ways? Paano tayo matutulungan? Paano natin gagawin yung mga simpleng pamamaraan to embrace faith in an uncertainty? Sa ating kalagayan ngayon, paano pa tayo mananampalataya, pastor? Diba? Sa lahat na bilihin ay ang taas. Kadalasan, marami sa atin, nawawala na ng pag-asa, nawawala na ng pagtitiwala sa Panginoon. Kasi iniisip nila, kung may tunay na Diyos, bakit natin nararanasan ito? Kristiyano tayo eh. No? But for whatever God's reason, bakit inaalaw niya na maranasan ng kanyang mga anak yung nararanasan ng mga hindi niya anak? Ibig ko sabihin, yung crisis nating nararanasan, yung mga challenges nating nararanasan, merong reason ang Lord. So, the question is, how to embrace faith in uncertainty, and what are some practical ways to embrace faith in an uncertainty? So we can overcome. Merong mga hindi tayo tiyak, merong mga pag-aalinlangan, pero paano natin malalagpasan yan? Number 1, we need to anchor yourself in God's Word. Wala tayong ibang paglalagyan ng buong tiwala kung hindi sa salita ng Diyos. Number 1, God's promises are unchangeable. Hindi nagbabago yung mga pangako ng Lord, even when circumstances change. Ang pangako ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Kahit na magigera, kahit na tumaas lahat na bilihin, ang pangako ng Lord, ganun pa rin, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya sa Psalms 119:105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. So, ang pangako ng Diyos, kailanman hindi magbabago kahit anong sitwasyon. Ang sitwasyon nagbabago, yung circumstances ay nagpababago-bago yan. Pero yung pangako ng Lord, ang kanyang salita, kailanman hindi nagbago. So we need to meditate on what God has said and done in the past. Ang pangahawakan na lang natin, ano ba yung kanyang sinabi noon? At ano ba yung mga ginawa niya sa buhay natin? And this build trust for the future. Ito yung makakatulong sa atin, ma-overcome natin yung pag-alilangan natin. Magbasa tayo ng salita ng Diyos dahil yung pangako ng Lord, kailanman hindi nagbabago yan. Remembering God's past faithfulness, kailan naging tapat sa iyo ang Panginoon. Yun ang alalahanin natin. Faithfulness build confidence for the present and future. Diba, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Nung walang gera sa Middle East, sa tingin mo ngayon, pababayaan ka ng Panginoon? If He was faithful then, He will be faithful now.
Monday night, sobrang traffic, pauwi sa amin. Kasi ang daming mga gasoline station dyan, dadaanan mo. Nakapila, nagpapanik. Marami nagpapanik buying dahil tataas ang presyo. Eh yung iba, hanggang panik na lang, walang pambili. Di ba? Pero ako, kailanman, hindi naman naubusan ng fuel yung sasakyan ko. Di ba? Sabi ko, minsan, ilang kwan din yung itataas eh. Di ba? Manghihinayang ka. Pero, next week, tataas uli yan eh. So, wala tayong magagawa. It's beyond our control. But alalahanin natin yung faithfulness ng Lord. Kailanman, hindi ako pinabayaan ni Lord. Ay, lalo pa ngayon, pababayaan ako ni Lord. Tumaas ang gasolina. I'm sure hindi. Dahil hindi nagbabago ang pangako ng Lord noon, ngayon, at magpakailanman. He will be faithful now. It helps combat the feeling that your current situation is unique and beyond His reach. Ito yung makakalaban natin, no? Panlaban natin sa ating nararamdaman. Kung ano man yung ating sitwasyon. So, aside from dun sa ating pag-anchor ourselves in God's Word, pangalawa, bring your doubt honestly to God. Hindi naman masama. Lord, may tiwala ako sa'yo pero may pag-aalinlangan ako. Kasalanan ba yun? I don't think so. Parang anak mo yan eh. Di ba? Minsan naglalambing sa iyo anak mo. Naalala ko one time, yung aming kotse nun, yung karag-karag pa na red car. No? First time namin pumunta ng Antipolo, challenge ako ni Craig. Sabi ni Craig, Daddy, subukan mo nga kung kaya yung kotse mo. Eh, lalaki namin. Ang tarik ng aakyatin namin. First time namin pumunta ron eh. Sabi ko, parang, ako bilang tatay, parang, sige nga, patunayan ko rin. No? Eh, puno yung truck, yung kotse namin, pero, ang tarik. Sabi ng anak ko, sige, subukan mo kung kaya. Oh. Sina-challenge niya ako eh. Sometimes we have to challenge God. Dito sa Lord, hindi mo ako pababayaan, I'm sure. No? Ano man yung circumstances. Bring your doubt honestly to God. Lord, magtiwala ako sa iyo, pero meron pa rin akong pag-aalinlangan. Do not hide your questions or fears to God. Minsan, yung takot natin, ayaw natin sabihin sa Panginoon. He can handle them kahit ano man yung sitwasyon mo. And don't just pray for answer. Minsan, pray lang tayo ng pray. Ini-expect natin yung sagot ni Lord. But we have to pray for trust. Kailangan manalangin din tayo na magpaniniwala tayo. Bring your fears and doubt and anxieties to God. Be honest about your struggles. Huwag ka na magkunwari. Di ba? And ask Him to strengthen your faith and reveal His presence. Mararamdaman mo yan habang nagpipray ka, Lord, inilagay mo na lahat sa kanyang paanan. Lord, wala na, surrender na ako. Maya-maya, may parang maririnig kang small voice. Magtiwala ka. So ano man yung ating sitwasyon ngayon, tumaas man ang lahat na bilihin, ang pangako ng Lord noon, I will never leave you nor forsake you. Hindi nagbago. Nagbabago ang presyo. Nagbabago yung circumstances. But God's promises will never, never change. Ang kailangan lang natin, magtiwala. No? We have to be honest with ourselves. Lord, parang may pag-aalinlangan ako. Prayer is not just asking for answers. Hindi lang tayo nananalangin para tugunan ng Panginoon, but opening your heart to His presence and peace. It is a direct link with God. Ina-acknowledge natin yung kanyang kapangyarihan and invite Him into your specific circumstances. Nilalapit mo yung sarili mo, Lord. Hirap talaga yung sitwasyon namin ngayon. No?
Alam ni Lord yan, kahit hindi mo pa sabihin, alam naman niya eh. Pero, di ba, mas masarap yung anak mo naglalambing sa'yo. Alam mo may pangangailangan siya. Pero, mas maganda, mas papakiramdam ng isang magulang kung yung anak niya lumalapit sa kanya at naglalambing at humihingi. Kung hindi natin kaya tiisin yung ating mga anak, how much more ang Panginoon? Kailangan natin ilapit na may katapatan sa Panginoon. Kasi sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him. Bakit? He cares for you. May pag-care siya sa iyo. Kung may pag-care sa iyo, matitiis niya ba yun? Philippians chapter 4 verse 6, 7, do not be anxious about anything. Anong kasama dyan sa anything? Meral ko, lahat. Kahit anong isipin mo, anything. Sabi ni Lord, huwag kang mabalisa dyan sa mga bagay na yan. But in every situation, in crisis or in good situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ano sabi? And the peace of God, bigyan kauna-unang ng kapayapaan sa iyong pag-iisip, which transcend all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Hindi si pastor nangangako eh. Sa totoo lang si pastor nag-i-struggle din. No? Nag-aalinlangan din minsan. Pero all of us ay humaharap sa ganitong sitwasyon at wala tayong control diyan. Pero ang sinasabi ng Biblia, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kahit marami nagpa-panic buying, no? Hayaan mo lang sila. May Diyos ka na magpo-provide sa pangangailangan mo. Yun yung gusto ituro sa atin ng Panginoon. No? Pangatlo, pakita natin, take steps of obedience. Even a small one, kahit maliit lang, isang paghakbang sa pagsunod, ay nagpapakita yan na ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Faith is active, not passive. Yung pananampalataya, hindi lang yun, ay, meron kang pananampalataya, pero wala kang ginagawang action. It involves action. When we obey God, even when it's uncomfortable. Minsan nga, pag church natin, minsan uncomfortable pumunta, di ba? Mainit, kulang ang pamasahe, uncomfortable. Sometimes when we feel na kailangan natin manalangin, di ba? Parang ayaw natin gawin. Uncomfortable tayo. But faith it involves action. We experience His faithfulness which reinforces our trust kung gagawin natin. Minsan may mga bagay na even yung logical, wala sa logic. Bakit mo gagawin yun? Wala, no sense of our human logic. Sa katwiran, no? Wala sa katwiran eh. Pero dahil sa pananampalataya mo, meron kang dapat na gawing action. Example dyan si Abraham. Nung tinawag si Abraham ng Lord, no? He obeyed God and went out. Kahit hindi niya alam, not knowing where he was going. Nagsunod si Abraham. Minsan binibigay tayo ng Lord, nilalagay tayo sa isang sitwasyon na we have to decide. Kahit hindi tayo sigurado, magdi-decide ka. Narinig niyo yan many times, yung testimony ko bilang pastor. Walang kasiguraduhan na during that time, 3 yung college ko, nagpastor ako eh. Walang kasiguraduhan na makakatapos sila. But when you obey God, ipapakita niya yung kanyang kapangyarihan, how to provide. Obedience does not require full understanding. Hindi mo kailangan, Lord, pag sumunod ako sa iyo,
Ipoprovide mo ba lahat na kailangan ko? Hindi mo kailangan malaman yon. Di ba? It does not require full understanding. It requires trust in the one who calls. Kagaya ni Abraham. Hindi niya alam kung ano ipapagawa sa kanya ng Panginoon. Pero he obeyed God. Sometimes, binibigyan tayo ng Panginoon ng circumstances sa buhay natin para masubok tayo na sumunod sa Kanya. And number 4, remember that God is working. Di ba? Kanta ni Gary B. Natutulog ba ang Diyos? Hindi. Tayo natutulog pero ang Lord gumagawa para sa'yo. Hindi mo alam yon. Even when we cannot see it, God is at work behind the scene. SBCF, we are facing the giant. Mamaya, after the closing prayer, i-request ko ang lahat na wag muna tayong umalis at mapag-usapan natin. Because we are now facing the giant. May kinakaharap tayong higante. Ang higanting ito ay ang building na ito. We need to raise 5 million para mabili natin ang property na ito. Sino may 5 million dyan? Pahiram. Yeah? Wala ka mang 5 million. Wala man tayong 5 million sa ngayon, pero meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Ang Panginoon ang magpo-provide niya. Di ba? Ang kailangan lang natin ay pagtitiwala sa Panginoon. Now, yes, we believe. We have faith that God will provide. Pero back of our mind, nag-aalilangan tayo, sino ba ritong milyonaryo na magbibigay sa atin? Paano ba natin marirelease yung milyon na yan? Di ba? Merong doubt. But that's okay. That's okay because God is working para ng pabor sa atin. No? Romans 8:28, as we know that in all things God works for the good of those who love Him. Mahal mo ba si Kristo? Gumagawa siya para sa iyo. Sabi ng verse na to, who have been called according to His purpose. Purpose ni Lord ang SBCF, gawain niya ito. Ang pangako dito sa Romans 8, God knows that all things God work for the good. Para sa atin. Ayaw naman ni Lord na para tayong squatter. Diba? So gagawa ang Panginoon. God is working. Our uncertainty is not the end of the story. Yung hindi natin mga bagay na hindi natin walang kasiguraduhan, hindi yan ang end of life or ating end of story. God has a perfect plan and purpose for us. So, anong kailangan natin gawin, Pastor? By consistently engaging these practical ways, you can build a deeper, more resilient, ibig sabihin ng resilient, matatag na pagtitiwala sa Panginoon. Transforming uncertainty from a source of anxiety into opportunity to experience His steady and presence and feeling love. Ito yung kailangan natin, no? Kung patuloy natin gagawin itong ating pinag-aaralan, consistently engage or practice these practical ways, we can build a deeper, more resilient or matatag na pagtitiwala sa Panginoon. Anong conclusion natin dito? Conclusion natin. Ano yung promise ni Lord? One day, we will see clearly. Hindi, malabo sa tingin natin ngayon. But sabi ni Lord, one day, you will see clearly. Sabi sa 1 Corinthians 13:12, for now we see only a reflection as in a mirror. Para ka lang reflection doon sa salamin. Then we shall see face to face. No? Hindi lang salamin yung makikita natin, kundi face to face.
Do not let doubt stop us from trusting God. Huwag yung aalinlangan ang magpapapigil sa atin sa pagtitiwala sa Panginoon. Let's embrace faith as we journey, even when we face uncertainty. Maraming hindi tiyak sa buhay natin. Yakapin natin yung pananampalataya. As we journey together, at makita natin yung mga bagay na hindi tiyak sa darating na araw ay tiyak para sa atin. We are presently in the midst of uncertainties because of war. Lahat na bilihin ay mahal dahil sa presyo ng langis. Every week, tumataas ang price ng oil at pumipila mga sasakyan sa gas station. Maraming tao ngayon ang nagpapanic buying. Ang ilan ay nagpapanic lang, walang pambili. Pero ano ba talaga dapat nating gawin sa mga bagay na walang kasiguraduhan? Mga kapatid, kahit tumaas ang presyo ng langis tuwing linggo, it is beyond our control. Wala tayong magagawa dyan. Wala tayo sa gobyerno. Even yung gobyerno natin ay hihirapan sa sitwasyon natin. But in the midst of this uncertainty, to whom do we put our trust? Kanino mo ipagkakatiwala ang kalagayan mo ngayon? Ang pinagdadaanan mo mga challenges? Kanino? Sa Bombay? Babayaran mo pa, lalo ka mababaon doon. You need to put your trust in the Lord. Our unshakable anchor. We choose to lean on His understanding, knowing that He will guide our step and uphold us with His righteous hand. Sa Panginoon lang tayo magtitiwala. Sa Panginoon lang tayo merong kasiguraduhan. Dahil yung mga bagay-bagay na ating ngayong nararanasan, walang kasiguraduhan. Pero pag buong puso kang nagtiwala sa Panginoon, kahit may kunting pag-alinlangan, ang Panginoon, sagot ka na niya. So where is your life? Where in your life do you need to surrender your understanding and lean more fully on God? Saan ba parte ng buhay mo ngayon na kailangan mo buong pusong ipagkatiwala sa Panginoon? Ikaw lang makakasagot nun, hindi ko alam. Anong pinagdadaanan mo? Ako may pinagdadaanan din ako, pero natututo ako na wala akong iba pagkatiwalaan kung hindi ang Panginoon. Because ginawa niya sa akin noon, naniniwala ko na gagawin niya ngayon at sa aking future. Hindi niya ako pababayaan dahil hindi niya ako pinabayaan noon. Ganon din sa atin mga kapatid. Minsan, nakakalimutan lang natin anong mga ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin naaalala yung kabutihan, yung mga himala na ginawa niya sa buhay natin. Dahil nakatuon tayo doon sa mga bagay-bagay na walang kasiguraduhan ngayon. Yung mga challenges, doon tayo nakatuon. But always look back. Sino si Jesus sa buhay mo? Noon. Gawin mo siya pa rin ngayon and sa future. And I'm sure, lahat ng hamon ng buhay, tatagumpay tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat for reminding us. Thank you, Lord, that sometimes we have faith but we have doubt. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan may pag-aalinlangan kami. But thank you for reminding us na kayo lang ang susi ng lahat ng mga hamon ng buhay na aming kinakaharap. Lalo na ngayon, Panginoon, na mayroong crisis. Lord, wala kaming ibang asahan kung hindi kayo. Dahil ginawa nyo na sa buhay namin yan noon. Hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinabayaan. Naniniwala kami na ngayon at sa mga darating na panahon, kailanman hindi ka magbabago. Kailanman, Panginoon, ay hindi mo iiwanan ang iyong mga pangako sa amin. Salamat. Purihin ka, Panginoon. We ask this in Jesus' name. Amen.